Hey moms, I want to share you sa aking ectopic pregnancy journey. Hindi po madali magkaroon ng ectopic pregnancy. Kasi umaasa na kami na baby na yon. Yes, baby na yon, kaso wala siya sa loob ng matres. Nasa labas po siya, nasa fallopian tube po siya na buo. So, before pa lang ako maoperahan, nanonood na ako ng mga videos na about ectopic pregnancy kasi may symptoms na talaga ako naramdaman about ectopic pregnancy. So, that time, nasa dalawang stage, parang nasa dalawang desisyon. Hindi talaga siya mabuo, hindi talaga siya para sa amin. So, nakakalungkot isipin kasi sa matagal namin inaantay, akala namin yun na, pero hindi pa pala. So, lahat naman ng bagay lahat naman ng bagay nangyayari dahil may rason. Siguro ayaw pa ipagkaloob ng Diyos sa amin, kaya ganun. Masakit po makita nung na-ultrasound ako. Nung pagka-ultrasound ko, before ako nagpa-ultrasound, inatake na ako sa bahay noon. So, yung partner ko hindi nakapakali kasi nga hindi na ako makatayo sa sobrang sakit. Totoo pala yung sabi ng nanay ko na kakaiba yung mag-labor ka na nanganak ka ng normal kasi yung parang makunan ka. Sobrang sakit. Parang ayaw mo ipagalaw yung balakang mo. Sobrang sakit po talaga. Pero that time, naisip ko na talaga na ectopic talaga yun kasi whole night akong hindi nakatulog. Hirap ako umihi, hirap ako gumalaw. Pag nasa one side ako, hindi ako pwedeng tumagilid sa kabila kasi ang sakit. Sobrang sakit. So, that time, nag-decision kami na magpa-ultrasound ng mister ko. So, sa ultrasound, nagpa-ultrasound kami, nagdala na kami ng gamit. Kasi expected na namin na hindi na kami papauwiin. Papadiretsuhin na lang kami sa hospital. So, that time, nag-ultrasound kami at andun nga, lumabas yung result. Wala nga talaga siya sa matres. Nasa fallopian tube siya na buo at magrarana siya ng 2 months. Ay, masakit na talaga kasi doon siya lumalaki. So, kinakailangan akong operahan kahit na masakit isipin, pero kailangan talaga. Wala kami magagawa kasi nandyan na.